Magandang araw po mga ka-recap. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Logan. Pagkatapos nga na makita ni Logan si Victor ay agad niya itong binili. Binigyan niya na din ng kontrata ang dwarf na eksperto sa paggawa ng mga sandata at iba pang mga bagay. Nakasama niya na rin si Kai Solan. Ngayon, kumpleto na ang kanyang panimulang paghahanda para sa pangrehiyonal na digmaan. Handa na siyang bumalik sa mansyon niya. Ano kaya ang naghihintay sa kanyang pagbalik? Pagbalik nga niya ay sinalubong siya ni Rick. Tuwang-tuwa ito sa kanyang pagbalik. Tinanong niya si Rick kung kumusta naman daw ito. Mukhang masaya pa si Rick pero bigla itong nagbago ng ekspresyon. Tinanong niya si Logan kung seryoso daw ba ito ngayon? Ano daw ba ang pinaggagawa ni Logan sa labas? Hindi daw ba niya alam ang mga kwento-kwento tungkol sa kanya? Kilala na daw siyang baliw sa mga monster dahil gagastos ito ng 150,000 ginto para lang sa katawan ng kalok. Ang dahilan pala ay si Philip na nagpalaganap na bibilhin ni Logan ang mga kalok kaya ito ay ikinagulat ng mga tao at sinabihan siyang baliw. Masama na din ang reputasyon ni Logan sa mga tao dahil kilala na siya na painrahan ang kanyang fiancé. Kahit si Philip ay nagulat sa naririnig niya, di niya alam na may ganito palang nakaraan si Logan. Akala niya ay baliw lang si Logan pero sobrang kabaliwan pala. Pero dito sumipa ang instinct ni Philip at binubulong sa sarili na hindi niya papalagpasin ang pagkakataong ito, walang tatanggi sa kanilang alok kung sa isip nila ay bibili ng baliw na si Logan ang kalok. 1 ginto sa 1 kilo ng kalok. Ito ang sigaw ni Philip sa mga madla. Kung gusto daw nila magkapera ay magdala sila ng kalok. Nang marinig ito ng mga tao ay sumidhi ang kanilang damdamin at handang magdala ng kalok para sa ginto. Kaya isa ito sa mga dahilan bakit lumaganap ang tsismis tungkol kay Logan. Pero para kay Logan ay mukhang maganda ang trabaho na ginagawa ni Philip. Hindi makapaniwala si Rick na nakukuha pa ni Logan na tumawa ngayon. Tingnan daw niya ang mga mukha ng kasamahan niya. Ito ang mga mukha nila nang marinig lahat ng mga tsismis tungkol sa iyo. Sinabi ni Logan matatapos din ito kaya huwag mag-alala si Rick. Pero pinaalala ni Rick sa kanya na hindi ito ang panahon para kumalma dahil ang kanyang ama ay nag-aalburoto sa galit. Humarap na nga si Logan sa kanyang ama na si Patrick. Tinanong siya nito kung sumaya ba ito sa paglalayas niya. Sinabi ni Logan na ito ay nagbigay kasiyahan sa kanya. Nagpipigil sa galit ang patriarch at sinabi na marami siyang kwento na naririnig tungkol sa kanya. Pero kung ito ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan ay baka palagpasin niya ito. Sinabi pa ni Logan na ang tsismis ay tsismis lamang at walang katotohanan. Wala siyang ikinahihiya sa kanyang ginagawa. Bigla namang nakisali ang asawa ni Patrick at sinabi na tila hindi talaga alam ni Logan ang kanyang sitwasyon sa kanilang pamilya. Nakakasira na ito ng dangal ng kanilang pamilya. Mukhang sumusobra na daw siya sagot ni Logan. Ginastos lang naman niya ang perang nakuha niya dahil sa pagputol sa kasunduang kasal. Nagalit si Marian sa sinabi ni Logan. Pinagsalitaan pa niya ng masama si Logan pero pinatigil sila ng patriarch. Pinalabas ng patriarch si Marian para makapag-usap silang dalaw lamang ni Logan. Hindi makapaniwala si Marian, sinabihan ng patriarch si Logan na ito na ang huling babala niya sa kanya. Ano daw ba ang mali sa kanya at ano daw ba ang nangyayari sa kanya? Sinagot siya ni Logan na hindi din niya ito maiintindihan kahit sabihin pa niya ito sa kanya. Hindi daw ba alam ni Logan ang sinasabi ng mga tao sa kanya? Na isa siyang bayolente, tuso, sakim sa pera, at ang malala ay tinatawag na siyang baliw. Hanggang kailan daw ba niya pagtatakpan si Logan? Sabihin daw nito sa kanya para naman meron siyang idadahilan sa kanyang namayapang ina ni Logan na ginawa niya ang lahat para sa anak nila. Nabigla si Logan sa sinabi ng patriarch at di makapaniwala na babanggitin ang kanyang ina. Mukhang di pa nawawala ng pag-asa ang kanyang ama sa kanya, nagsalita si Logan. Humingi ito sa kanyang ama ng 1 taon. Bigyan daw siya ng 1 taon. Makikita daw ng kanyang ama ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Sana ay ibigay daw sa kanya ang pabor na ito, nagulat si Patrick sa narinig sa kanyang anak. Lumabas na si Logan at naiwan sa opisina niya si Patrick. Napag-isip niya ang salitang pabor galing sa kanyang anak. Pagkatapos ng 1 taon, kapag hindi pa rin nagbago si Logan ay kailangan na niyang magdesisyon. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang unang asawa. Humingi ito ng paumanhin, nangako daw ito na papalakihin ng maayos ang kanilang anak pero tila mabibigo siya sa pangakong ito at napabayaan na ang kanilang anak.
Sa kabilang dako ng mansyon naman ay nagkita si Logan at Ronyan. Nagulat si Logan sa nakita. Nagawa na ni Ronyan na makapaglabas ng force sa batang edad. Sa nakaraan niya ay hindi pa ito nangyari. Sa regional na digmaan pa mapapalabas dapat ni Ronyan ang force niya pero maganda daw ito sabi ni Logan. Nagpasalamat si Ronyan kay Logan at sinabi na dahil daw sa kanya ay nagawa niya ito. Nalito si Logan sa sinabi ni Ronyan. Pinigilan daw kasi siya ng mga sundalo na makita si Logan kaya pinilit niya at natalo niya ang mga ito. Sa isip ni Logan ay kapag maturuan niya na si Ronyan ng Divine Sword Secrets, mas lalakas pa ito sa hinaharap. Kailangan muna na maging stable ang force ni Ronyan. Pagkatapos ng pagkikita ay pinuntahan na ni Logan si Dwayne, sa timog na bahagi ng kanilang teritoryo. At doon pala ay naghihintay ang mga C-rank na mersenaryo na ibinili niya kay Dwayne, iba ang tingin ng mga ito sa kanya. Mukhang maraming sinasabi ang mga ito at nagdududa kay Logan, kinutya pa nila si Logan dahil nagsusuot daw ito ng armor at may dala pang espada na parabang isang kabalyero. Sa isip ni Logan ay kailangan pakitaan ng mga tao na ito ng lakas para mapasunod dahil kung hindi ay wala silbi ang gagawin nila. Tinawag niya ang isang mersenaryo na tila pasimuno ng pagkutsa sa kanya. Tinanong siya ni Logan kung may problema daw ba sa pagsuot niya ng armor at espada, di daw niya alam ang pinagsasabi ni Logan. Pero sa isip niya ay paano daw niya narinig ito. Hindi na nagdalawang isip si Logan at hinamon ng C-rank na mersenaryo. Hindi na nagugustuhan nagmersenaryo ang pinagsasabi ni Logan kay kumasa na ito sa hamon niya. Sinabi ni Logan na kapag nanalo ang mersenaryo ay babayaran niya ito ng isang taong halaga ng sahod niya at maaari nang umalis. Itataya niya dangal ng kanyang pamilya sa pastang ito. Ang lahat na nandoon ay magiging testigo nila. Maganda daw ito at siguraduhin lang na di aatras si Logan, sambit ng mersenaryo. Masyadong malaki ang mersenaryong ito at nakakatakot. Tila minamaliit niya din si Logan dahil sa mga kwento-kwentong naririnig nito. Kahit ang mga tao ay nakikita ang diferensya sa kanila ni Logan. Masyado daw malaki ang mersenaryong ito. Akala ng iba ay B-rank na ang mersenaryong ito. Sa isip ni Logan ay masyadong kumpiyansa ang lalaking nasa harap niya. Sinabi ng mersenaryo na hahayaan niyang mauna si Logan sa pag-atake. Pagsisihan daw ito ng mersenaryo saad ni Logan. Sinagot siya ng mersenaryo na mas matagal na siyang gumagamit ng espada kaysa sa kanya kaya huwag itong mag-alala at baka bigyan pa daw niya ng partide si Logan, pero bago pa matapos ang kanyang sinasabi ay paparating na ang suntok ni Logan. Tumama ito sa mukha niya. Nagulat ang mga mersenaryong nandoon. Pati si Dwayne at Kai Solan ay nagulat din sa biglaang pagsuntok ni Logan. Bagsak ang lalaki sa isang suntok ni Logan at ginamitan pa niya ito ng force. Huminga ng malalim si Logan at tinanong ang ibang mersenaryo kung meron pa bang nagrereklamo. Ngayong nakuha na ni Logan ang atensyon ng mga mersenaryo, ano naman kaya ang susunod niyang gagawin para mapatuloy ang pinaplano? Alamin po natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay inyong nagustuhan. Please don't forget to like our videos and subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap. Bye!